Good evening guys. Okay, share tayo tungkol dito sa kalamansi. Ah, Greetings muna. Shout out kay Makimoto. Brad, ako'y hangang-hanga sa iyong ginagawang maintenance sa iyong kalamansi. Ito palang kalamansi ko dito ay 5 years na. Ang tinanim ko to noong 2022 o almost the end of 2021, month of October ata yun. Pagkatapos nung talong na tinanim ko dito ay meron akong alternate na kalamansi at ito na yon, nasa 120 puno lang naman. Actually kung ano to, uh, trial or parang testing lang ba kung paano magpalago at saka magpabunga ng kalamansi. At marami na rin siguro ang natuto dito dahil sa experimental to. Kumbaga wala naman akong background sa pagpapabunga ng kalamansi. Noon initially nakapagtanim na ako ng 50 pieces pero hinahayaan ko lang. At namumunga naman siya sa season, pero hindi ganitong kaya mong gawa ng paraan kung paano mapabunga at mapa-recover. Kasi dalawang paraan ng pag-aalaga ng kalamansi. Meron yung talagang inaalagaan ng gusto, so napapabunga mo siya sa tamang panahon. Meron namang bahagyang naaalagaan, ibig sabihin yung doon sa umpisa ay wala kang sapat na panahon, tulad nung nag-abroad ulit ako. Talagang na-infest to ng whitefly. Makikita nyo, namumuti pa yung mga sanga at hindi na yan maalis. Kailangan mong kalusin, ganon. Pero ano to, hindi na to mapipisa. Kumbaga ito na yung shell ng mga itlog ng whitefly, nakadikit na sa sanga. At kapag nagawan mo ng paraan na nawawala din yung infestation niya, mapapansin mo yan sa mga dahon. Kapag yung mga dahon ay tulad nito, yan, yung mga itim-itim na yan, yan yung infestation ng mga itlog, bakterya at kung ano pang mga duming dulot ng napakatinding population ng whitefly. Yan. Pero kapag na-treat yung halaman, ito pag na-treat yan, ang lalabas ng mga dahon ay malilinis na tulad nito. Kaya makikita mo dun sa series ng mga dahon, yung sunod-sunod na pagtubo ng dahon, yung mga dito na infested ng whitefly ay naglaglaga na. Itong mga natira ay medyo malinis na. Although may mga ilan-ilan pa rin, tulad niyan, mayroon pa rin konting whitefly, pero control na natin yung population. Yan. Pero yung ginagawa ni Maki, although may napapansin din akong tulad nito, parang mga stain sa ilalim ng dahon. Pero ang lulusog talaga ng mga dahon. Obviously, hindi talaga pinapabayaan ni Maki yung pag-aalaga ng kanyang kalamansi. Malalaki yung sizes ng mga dahon, makakapal, berdeng-berde. Ibig sabihin, well maintained. Maayos yung patubig, maayos yung pataba, yung pag-i-spray ng pesticide at saka foliar fertilizer ay hindi niya nakakaligtaan. Naka-schedule talaga. Ganun yung talagang masinsinan at napakaayos na maintenance ng kalamansi. Hindi mo ma-perfect sa yung sa itsura ng halaman kasi minsan may yung mga dahon ay may mga stain ng peste, pero yung infestation ay nakokontrol. Yun ang maganda. Yun ang characteristic ng halaman na inaalagaan ni Maki. Kaya very good, Maki. God bless you. Good job sa iyong magandang demonstration ng iyong kalamansi farm. Grabe na, 2,000 na puno sa 2 hektarya. Ibig sabihin 1,000 na puno sa 1 hektarya. Actually meron din akong gano'n na 1,000 na puno sa 1 hektarya. Ang problema ay naka-interval sa puno ng mga niyog at saka upland. So yun ang problema sa pagkakaroon ng ganong klaseng taniman ng kalamansi. Ito naman sa akin, itong dito sa akin trial na 120 puno ay nasa irrigated land. Yan. So kung di ba papapasukan ko ng tubig, pwede. Yung nga lang ang disadvantage ay minsan ay limitado talaga yung tubig sa irrigation. Di ba pinapasukan ko ng tubig sa gabi, hindi
maabot yung mga ibabaw ng plants kasi ito may mga plants to eh. So hindi kaya abutin ng tubig. So ang tendency hanggang dito lang siya sa may kanal at kinakailangang sabuyan ko ng tubig para mabasa yung ibabaw nito. So yung mga ugat na nandito sa ibabaw ng plants ay hindi gano'ng nakakasipsip ng tubig dahil sa kinakapos ng tubig sa irrigation. Pero kapag umuulan, talagang naliligo ito sa tubig. Yun ang advantage niya at nakakapagpa-recover tayo ng halaman. So tingnan nyo ang characteristic ng aking kalamansi. Medyo kinakapos din sa tubig kasi yung mga ugat na nandito sa ibabaw ng plants ay hindi ganun nakakasipsip ng tubig. Kaya kung ano yung kalagayan ng dahon, yun ang indikasyon ng kung anong klaseng nutrients meron sa lupa at saka kung sapat o kapos sa tubig. Yan. Tulad dito, ito medyo dark green. Ito kasi madalas na nakakasipsip ng tubig galing dun sa irrigation. Ito yung unang napapasukan ng tubig kaya sapat yung tubig na nasisipsip ng halaman. At saka tingnan nyo yung bunga. Siksik din. Yan o. Meron pang nagkukumpulan sa isang sanga. Yan. Yan. Isa to sa mga indication na maganda yung maintenance natin sa halaman. May mga ilan-ilan tayong napipitas. Ito yung mga naunang pagpapabunga ko na karamihan ay nalaglag. Yan. Yan, tingnan nyo mga kaibigan. Yan. Yan. Siksik din yung bunga. Yan, gahuli na. So mayroon pang mga 1.5 buwan bago tayo makapitas nito ng yung maramihan. Dahil sa ganito na yung mga sukat ng mga bunga. Yan. So itong maintenance na ginawa ko dito after almost 2 months na rin nung bumalik ako galing ng abroad kasi hindi na po ako babalik. For good na ako. Tinanggihan ko na yung promotion sa akin. Hindi ko na kaya yung stress sa kumpanya. Kakayanin ko man pero impractical na dun sa mga sacrifices na ginagawa ko sa kumpanya sa halip na pagtuunan ko na lang yung sarili kong venture. Tulad nitong paghahalaman, di ba? Kasi nag-invest ako sa lupa. Tapos lalayo ako. So sayang ng investment tulad ng pagkakaroon ng mga halaman tulad ng kalamansi. So kailangan talaga ng maintenance sa pag-aalaga ng halaman. Kaya tama yung sinabi ni Maki na kung gusto mo ng magandang resulta tapos kinakapos ka sa pondo at saka panahon ng maintenance, hindi ka talaga makakapagpabunga ng maayos ng kalamansi. Yan. Ngayon na nakafocus ako dito sa aking paghahalaman, kitang-kita yung resulta. Yan, naka-recover yung halaman at saka lumabas yung napakaraming bunga. Yan, di ba? Yan. Ito pwede pang pabulaklakin actually eh. Yung mga medyo yellowish pa yung dahon. So, ang maintenance ko dito tulad ng ginagawa ni Maki, hindi rin naman ako pumapalya dun sa maintenance na aking ginagawa. Kinakailangan maayos yung patubig. Apply pa rin tayo ng pataba kahit mayroon ng bunga. Apply tayo every 7 days ng triple 14 kasabay dun sa pagpapasok ng tubig. And then spray ng foliar fertilizer every 3 to 5 days. Kapag maganda yung panahon, 3 days. Kung medyo umaambon-ambon, more frequent, as much as possible more frequent kasi nilalabanan natin yung infestation ng peste. Madaling mahugas kasi yung mga nilalagay natin sa halaman kapag madalas yung pag-ulan. So timing, no? Kapag hindi naman nabibilad masyado sa araw, kapag tumigil yung ulan, after 1.5 hours, spray ka. Yan. So dito, mahahalata mo pa yung mga dating infestation, pero dito sa parting may mga bunga ay malinis na yung dahon. Yan. Okay. So lahat ng puno dito ng aking kalamansi ay maayos yung bunga. Tingnan nyo. Yan. May mga konting infestation ng whitefly. Ito yung mga dati pang stain ng whitefly. Grabe talaga yung infestation dati. 2 months ago, grabe yung infestation ng whitefly. Yan. Pero nakapagpabunga tayo at saka malinis na yung talbos. Yan. So makikita niyo yung contrast nung previous na walang gaanong maintenance at saka yung mayroon ng maintenance.
So ito, maglalaglagan din to kasi gugulang yung dahon. At maalis na rin to. So ang epekto ng whitefly ay kayang kontrahin ng fungicide. Fungicide o kaya ay bactericide. Yan. So supposed to be mag-spray ako ngayon, kaso nalobat na yung aking sprayer. Kasi nag-spray din ako dun sa katabi nitong kalabasahan. Meron na ako doong kalabasa at saka upo. After na mag-harvest ako ng upo, spray, at isinama ko na yung 1,200 na puno ng kalabasa na namumunga na. Actually, meron tayong pinapatigas na bunga. So kung mapapansin nyo, kapag yung sanga ay hindi nabuuan ng bunga, mamumulaklak siya kapag maayos yung maintenance. Tulad niya, no? Yan, hahabol siya ng bulaklak. So ang kagandahan sa kalamansi ay hindi siya tumitigil sa production ng bunga. May season ng pagpapabunga, pero kahit may season, hindi pa rin siya nawawalan ng bunga. Mayroon pa rin ilan-ilan na lalabas kahit na nakapagpabunga ka na. At tingnan niyo mga kaibigan, no? Siksik din yung bunga, di ba? Yan, no? Yan. Maayos din yung bunga. Kaya ganun mga kaibigan. Mayroong ibong nakatira dito sa kalamansi na to. Yan. Kaya minsan bahagya, marami kayong mahagip dito sa aking video na napakasagwang tingnan na mga dahon ng kalamansi. Ganun talaga. Kasi grabe yung infestation ng whitefly dito. Mapapansin nyo, kahit sa puno. Tingnan kung gaano kaputi yan. Napakatindi ng population ng whitefly dati. Ito mga itlog ng whitefly. Yan. Yan yung dating dahon, no? Napakaitim, pero ito na yung bago. Yan. So kahit may infestation, kapag na-recover natin, ay magbibigay pa rin siya ng maraming bunga. Tulad niya, no? Maraming bunga mga kaibigan. Okay, so siguro gusto ninyong matuto, malaman kung ano yung aking ginawa dito. Walang pinagkaiba dun sa pamamaraan na binahagi ni Maki. Actually universal naman yung procedure. Kapag natuto ka sa pag-aalaga ng tanim na kalamansi, ang procedure ay pare-parehas. Magkakaiba naman sa mga brand ng mga chemicals na ginagamit, pero yung purpose ay pare-parehas. Yan. Una, sa lupa, kinakailangan makondisyon. Yan. Patutuyuin mo ng konti, mga 3 linggo, no? Uuhawin mo yung kalamansi. Tapos papapasukan mo ng tubig. Habang mayroon pang tubig ay sasabuyan mo na ng pataba, urea. Pero kung yung tubig ay nasa may puno, huwag kayong sasabog ng urea. Kasi may tendency na maapektuhan yung balat ng kalamansi. Wag sa lupa lang, sa lupa. Wag basa yung lupa, yan, sabuyan mo ng yung urea. And then spray ka ng foliar fertilizer na pampabulaklak, no? Yung mataas yung potassium. And then every week spray ka ng pesticide. At least every 5 days. Kapag matindi yung infestation, every 3 days. Dalasan mo yung pag-spray hanggang sa makontrol mo yung population ng peste. At maging maingat din sa pagpili ng pesticide kasi depende sa peste. Kung whitefly, magtanong ka sa mga agri-supply kung anong klaseng pesticide ang maayos sa whitefly. Ako ang ginamit ko ay Gold Rush. Yung gold okay din. Dalawa kasi, gold saka Gold Rush. So tingnan mo kung ano yung chemical composition nun, yung active ingredient. Kahit iba yung brand, pwede mong gamitin sa iyong kalamansi. And then gumamit ka ng foliar fertilizer na complete muna. Halimbawa, triplicator at saka mayroong boron at saka calcium. Gumamit ka nun. Kapag nagre-recover na yung halaman, usually kapag umepekto na yung urea dun sa halaman, magkakaroon siya ng talbos na napakarami at saka right away mamumulaklak yan ng napakarami. Ganun ang resulta sa kalamansi, mamumulaklak ka agad. Yan. Kaya ganun ang gagawin nyo, no? Then pag namulaklak na, every 3 days maintenance. So, kapag halimbawa namukadkad na yung kalamansi, yung bulaklak ng kalamansi, tigil mo na muna yung pag-spray tulad niya, no? Namukadkad.
Yan. Kasi kailangan mag-pollinate yan eh. So ano yung pollinator dito? Bubuyog syempre. Yan, bubuyog. Minsan kapag nagalaw yung sanga, yung pollen, di ba? Microscopic yung pollen eh. Yan. Pero usually mga pollinators, yung dadapo at saka yun, yung mga pollen ay lilipat doon sa ibang bulaklak and then madi-develop yung bunga. Pag na-develop na yung bunga, pwede ka na mag-spray. Kapag yung bunga ay gamunggo na, kinakailangan ma-spray na siya palagi. Every 3 days, spray. No? Spray sa whitefly, spray sa rice bugs, sa citrus bugs. No? Kasi iba yung citrus bugs sa rice bugs. Search nyo. May citrus bugs no, pero parang pabuo. Yung para pabilog. Yung rice bugs naman pahaba na color brown. Meron ding black, no? May citrus bugs na berde na medyo malalaki, no? Meron ding maliliit. So yun, napaka mapinsala yun sa bunga ng kalamansi kasi ilalaglag niya yung bunga ng kalamansi. Tulad niya, no? Yan. Pag tinamaan to ng citrus bug, nako, maninilaw yan, lalaglag. Yan. Huwag kayong magtaka kung may mga nalalaglag na bunga tulad niya, no? May mga nalalaglag na bunga na pag tinignan mo, wala naman siyang bakuna. Nanilaw lang dun sa may pinakang calyx niya. Minsan kasi kapag sobra namang dami yung bunga ay kusa na inaabort ng puno. Kusa na nilalaglag ng puno kasi hindi niya na kayang i-sustain. Ibig sabihin yung bunga ay sobrang dami naman. Yan. Kaya nilalaglag mismo ng puno. Yan. Halimbawa, hindi ganong matatag yung sanga. So magbibigay lang yung sanga ng minsan lalabas napakaraming bulaklak at saka mabubuo napakaraming bunga. Pero yung iba ilalaglag ng sanga ng puno kasi halimbawa dito sa maliit na sanga na yan, isa lang yung kaya niyang i-sustain na bunga. So yung iba malalaglag. Pero kapag maayos, halimbawa itong sanga na to, 3 yung tinira niyang bunga kasi yun yung kaya niyang i-support. Ito naman 4. Yeah. So kailangan masustain to ng pataba, foliar fertilizer at saka granules para mabuo yung mga bunga at saka sapat na tubig. Kasi kung halimbawa nabuo na, hindi na siya malalaglag, pero kapos sa tubig, maliliit ang bunga. No? Mapapansin nyo kapag papasok yung summer, yung mga nasa upland, maliliit yung bunga kasi kinakapos na sa tubig. Na-develop na yung bunga, na-develop na pero kapos sa tubig kaya maliliit yung bunga. Yan. May mga variety ng kalamansi na parang cherry. Actually mayroon ako dito. Ito medyo malalaki, tingnan nyo. Ayan. Yung mga tira-tirang bunga medyo malalaki. Hindi ito cherry. Mayroon ako dito isang puno. 2 atang puno ito ng kalamansi na parang cherry. Pakita ko sa inyo. Gabi alas 8 na ng gabi. Nandito pa ako. Kasi charge ko yung battery ng aking sprayer. Nasaan na yun? Ito yung cherry. Yan. Cherry kalamansi ito. Kahit gaanong karga mo ng tubig at saka pataba, ang bunga nito ay talagang maliliit lang. Yan. Hanap tayo ng mature ng bunga nito kung gaano kaliit. Parang wala pa. Ito. Sobrang liit naman to. Yan. Ito yung puno na to. Medyo cherry. Yan. Ito. Tingnan nyo. Ito. Yan. Itong bunga na to. Tingnan nyo. Kumpara nyo dito sa napitas ko na. Pahirog na. Malalaki, diba? Ito medyo maliit. Yan. Ito yung sinasabi kong cherry kalamansi. Yan. Okay. Kaya kung meron kayong mapapansin sa market na maliliit na kalamansi, mayroon talagang variety ng kalamansi na medyo maliliit. Parang native. No? At saka yung malalaki ay hybrid. Yan. Okay. Kaya kahit saan kayo lumingon dito mga kaibigan, marami talagang bunga. Yan. Maraming bunga. Yan. Sa isang tangkay ay ito 4. Ito 4 din. Yan. Ito may 2, may 3. Yan. Hindi lang isa. No? Ito. Tingnan nyo. Isang tangkay 4. Yan. Okay. So marami yung aking napabunga sa ngayon. At
sa span of 5 years na inalagaan ko to, kapag natutukan ko, hindi talaga pumapalaya sa bunga. At ito ay nasa ika-4 ng try ko. For 5 years, ika-4 na try ko na. Nakapagpabunga talaga ako ng hitik. Yan. Kasi yung mga nakalipas na pagpapabunga ko nito ay pinagkatiwala ko sa iba nung nag-abroad ako ulit. Yan. Meron akong binabayaran na every week mag-i-spray. So, minsan umulan, so hindi na-i-spray sa tamang panahon, kaya nalalaglag yung mga bunga. Pero ngayon, dahil sa akong maintenance, nakakapagod man pero satisfying kasi makikita yung fruit of labor. Yan, tingnan nyo mga kaibigan. Yan. So ilang buwan ba ang hihintayin para mapalaki yung bunga na to? Tulad niya. Kapag ganito parang gahuli na, ito ay 1 buwan at kalahati na mula nung nabuo yung bunga. At maghihintay pa tayo ng 1 buwan para maging tulad nito kalalaki. Hindi na natin hihintayin na mahinog pa kasi marireject na to sa market. Kinakailangang decent size, pero hindi siya hinog. Okay na yung manibalang, yung berde pa pero bouncy na. No? Pero kapag yellowish na ay nare-reject na to sa market kasi mabilis na mahinog. Yan, tulad nito oh. Nire-reject na to oh. Yan. Oh. Yan, ito. Kaya may mga ilan-ilan akong napipitas na mga hinog na. Ito pa yung mga tira ng mga una kong pagpapabunga na karamihan ay nalaglag. Kaya kung titingnan natin dito sa ilalim, sa gabi madiling ma-spot yung bunga eh. Yan, tingnan nyo. Oh. Yan. Kaya kung halimbawa gusto mo makakita ng mga malalaki ng bunga, sa gabi madiling mapansin. Tingnan nyo, yan o. Kukumpulan yung bunga sa ilalim mo. Yan. Oh. Malilinis yung bunga, di ba? Although makikita nyo yung mga dikit-dikit pa dyan ng white vine, ng mga dating dahon at sanga. Pero yung bunga ay malilinis na oh. Oh. Di ba? Nasa ilalim yan oh. Yan. Okay. Yung halaman ni Maki ay kahit nasa baba ay napakaraming sanga. Ang kapal, as in ang kapal. So tingnan niyo yung spacing din ng halaman. Ang pinakamagandang spacing ng halaman ay 5 by 5 meters. Kasi tulad nito, napakalaki ng diameter niya. Kasi yung space ko dito ay nasa 4 by 4 ata to. Yan, 4 by 4. So kung 5 by 5, at least meron ka pang space sa gitna na pasok mo yung wheel cart mo. Kung halimbawa hahakot ka ng mga bunga. Kaya meron kang ATV. Pwede mong padaanin sa gitna. So hindi mo na kailangan pasanin yung mga pinitas mo. Yan. So lumalaki talaga yung canopy ng kalamansi kapag medyo malalayo yung distance. Pero kapag masisikip, tulad dito. Tingnan dito, halos wala na ako madaanan. 4x4 na yan. Dito naman, yung spacing ko ay yan mga 2.5 by 2.5 meters lang. Napakaiksi. Tingnan nyo, wala ka nang madaanan. Kaya yung ginawa ko, pinagpupruning ko yung baba. Yan, prinuning ko na yung baba. Para kapag nandito ako sa ilalim ng taniman, napapansin ka agad kung may tao. Kasi na-spot mo sa ilalim mo, kitang-kita kung may paa. Kung may taong gumagala sa ilalim. Ayan. Yan ang advantage kapag napupruning. Silip na silip sa ilalim yung paa kung may tao. Di ba? Yan, kahit dito sa medyo siksikan nyo ang pagkatanim, kitang-kita din yung ilalim. Kasi prinuning ko to eh. Tinanggal ko yung mga sanga sa ilalim. Yan pinagtatanggal ko yan. Yan tingnan nyo. Mga pinagputulan ko. Yan, tinira ko na lang yung dito sa parting taas. Kaya nagsilbi siyang canopy Kaya may mga upuan ako dyan. Tatambay kami ni Mrs. kapag tanghali dito kung hinahatiran ako ng pagkain. So kapag nag-spray ako dito, hindi ako sumasabit. Yan yung mga bunga mga kaibigan. Kahit masiksik yung sikip, may ibon sa taas. Kahit sikip yung pagkatanim ko dito, 2.5 meters lang. 2.5 meters at saka dito ay 3 meters ata to. 3 meters by 2.5 meters. Naka-flat din siya at saka may daanan ng tubig sa gitna. Yan. Pinununin ko yung mga sanga sa baba. Pinagtatanggal ko. Yan. Ang tinira ko ay yung mga dito sa taas. Kaya
Pansin nyo, parang may tunnel. At pag nag-spray ako sa ilalim, sumasayad minsan yung sanga sa ulo ko pero hindi sa sprayer. At kitang-kita kung may tao sa ilalim. Di ba? Okay. Kung sa bunga, wala namang pinagkaiba. Ibig sabihin kapag maayos yung maintenance, nabubuo din yung mga bunga. Walang problema sa bunga. Tingnan nyo. Maraming bunga, di ba? Masikip yung pagkatanim sa malalayo yung pagkatanim. Wala namang pinagkaiba sa bunga. Di ba? May bunga. Nasa maintenance lang talaga. Ito tinamaan ng citrus bug. Yan, citrus bug yan. Yan. Tingnan nyo. Yung bunga. Di ba? Yan. Kahit masikip yung pagkatanim, walang pinakaiba sa malalayo yung spacing. Ang point lang dyan ay yung maintenance. Tingnan nyo, sa taas. Sa taas na sanga. Tatamaan ng spotlight yung aking cellphone. Hindi ko na ma-zoom in. Try nyo i-zoom in. Siksik yung bunga sa taas. Yan. Yan. Kaya ganun mga kaibigan, medyo napahaba na itong video ko. Ito lang ay papakita ko sa inyo yung maintenance ng 5 years old na kalamansi. Yan. Walang pinagkaiba doon sa kalamansi ni Maki. Yung pamumunga. Kaya management talaga. Tingnan yung bunga. Siksik na siksik din. Kaya ito comparison to ng yung masikip yung pagkatanim sa maayos na spacing. Okay. Walang pinakaiba sa production ng bunga kapag well maintained yung halaman. Although sa volume ng bunga, lamang na lamang yung malalayo yung distance. Siyempre, lalaki yung puno, kakapal yung sanga. At sa isang puno, pwede ka makapitas ng mga 50 kilos. Diba? 50 kilos sa isang puno. Pero kapag siksikan tulad nito, siyempre hindi ka makakapag-expect ng 50 kilos sa isang puno. Siguro mga 5 kilos lang, 10 kilos sa isang puno. Pero okay na rin yan kasi hindi ka na maghahawa ng damo sa ilalim. Kasi hindi itutubuan ng damo na makapal. Hindi. Kasi nagsisilbi ng canopy yung mga sanga ng kalamansi na nandito sa taas. Pero tingnan sa ibabaw ng yung masikip na pagkatanim. Yung ibabaw. Dami ring bunga. Di ba? Nagsilbing canopy. Dami ring bunga. Yan. Di ba? Tingnan nyo. Walang pinagkaiba dito sa malalayo yung agwat ng halaman. Maraming bunga. Nasa management lang talaga ng halaman. Kaya yun mga kaibigan, sana ay naka-inspire ako. Itong ating munting demonstration at saka documentation ng ating kalamansi ay ma-inspire din yung iba na magtanim. At sana ay mapabungan nyo ng maayos. Walang problema kung halimbawa makapag-produce tayo ng maraming kalamansi. Basta wag niyong papatayin yung presyo sa market. Tignan ito, ang laki. Napakalaki ng bunga. Maghanap kayo ng market na hindi makakapag-compete sa mga local producers. Kasi napakalaki pa ng market. Di ba? Halimbawa, maghanap kayo ng mga exporter. Yun ang isa sa mga goal ko, makapag-produce man lang ng kalamansi sa ibang lugar. Although sa ngayon ang production ko ay hindi nga sapat dito sa local demand. Kinakapos yung aming lugar ng kalamansi. Yun nga lang, kapag may bumabagsak galing sa ibang lugar ay babagsak din yung presyo kapag napakarami ng supply. Pero kapag mayroon tayong permanenteng market na hindi napapasukan ng iba, yun ang maganda kasi hindi naman sa nadidiktahan mo yung presyo, fair naman yung presyo, pero ang kagandahan kasi stable yung presyo. Di ba? Yan. Okay, so yan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapag-inspire tayo dyan ng mga magsasaka o ng mga OFW, ng mga nagnanais na mag-for good na rin sa Pilipinas tulad ko dahil sa paghahalaman. Yan, tingnan nyo yung bunga. Yan.
Kapag gusto mo yung ginagawa mo kahit nakakapagod, baliwala yung pagod. Tulad niya, gabi na, 8 o'clock na, nandito pa tayo sa taniman. Kasi kanina napakainit ng panahon. Hindi natin kaya magtrabaho ng 3 o'clock. Ah, ah, actually, 8 o'clock lang tumitigil na ako dahil sa sobra yung init. Hindi natin kaya. So, tigil na ako ng 8 o'clock and then balik ako ng 3:30 in the afternoon. Kung mamimitas ako ng kalamansi, mga 2:30 pwede na. Yan. At tuloy-tuloy yung trabaho ko hanggang sa gabi, hanggang 9 o'clock in the evening. Kung halimbawa mag-spray, maglalagay ng pataba. Yan. Kapag maganda yung panahon, 9 o'clock. At natin yung regular na bunga na pwede nating i-market. Regular to. Pero kapag pinalipasan pa natin ng mga 2 linggo, magiging ganito na yan. Magiging hinog na. May re-reject na to sa market. Although yung mga gumagawa ng kalamansi juice, ito yung gustong-gusto nila kasi juicy at saka manamis-namis na. Actually, hindi matamis pero balanse yung lasa ng tamis kapag ginawang juice at saka yung acid. Ayan. Alright. Oops, nahulog pa. Okay, thank you very much mga kaibigan sa inyong panonood. May God bless you all. At be inspired. Go for agriculture. Goodbye and God bless.